Sa kaugnay na balita, kinalampag din ng iba't ibang grupo ang Senado upang ipanawagang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakahuling balita sa kanilang protesta, ibabalita live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, katatapos lamang ng programa para sa kilos protesta ng iba't ibang grupo dito sa tapat ng Senado sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Panawagan nila ituloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, hustisya raw para sa taong bayan. Pinababaliktad nila sa Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na nagbabasura sa impeachment complaint laban kay Duterte dahil daw sa paglabag sa one-year rule. Iginigiit ng mga relihista na pinahihina ng desisyon ng tataas-taasang hukuman ng proseso ng batas dahil sa pakialam daw nito sa eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso na tukuyan ng sufficiency ng impeachment o ng sufficiency ng impeachment complaint. Ayon sa Tindig Pilipinas, dapat baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang ruling upang maprotektahan ang demokrasya at mapanaig ang rule of law. Ang sabi ng co-convenor ng grupong si Kiko Aquino D, kung hindi raw babaliktarin ng Supreme Court ang kanilang desisyon, magiging dead letter probation lamang daw ng konstitusyon ang impeachment. Pakinggan natin yung naging bahagi ng programa. Ito yung pahayag ni Kalipunan ng Kilusang Masa Co-Convenor Benjamin Albero. Hindi ba't nakakalungkot na sa Republika ng Pilipinas 2025 na mabibilang mo pa rin ang mga pamilyang naghahari-harian? Hindi ba't nakakalungkot na 2025 na ang batas at ang hustisya ay meron pa rin price tag? Ang batas at hustisya ay nadadaan pa rin sa teknikalidad. Maaaring nakakalungkot yon. Pero nandito ako, hindi dahil nalulungkot ako. At malamang yun din ang pakiramdam ng marami. Nandito ako dahil masaya ako na maraming mga handang lumabas, tumindig, magsalita at kumilos para sa ating demokrasya. Kabilang pa sa mga nagsasagawa ng People's March for Accountability, itong Akbayan Party Atomo August 21 movement, kalipunan nga ng Kilusang Masa, mga grupo ng mga kababaihan at mga overseas Filipino worker. Malakas yung buhos ng ulan dito. Kanina pang isinasagawa, Yuel, yung programa ng mga demonstrador, pero hindi nila yan alintana at magbabantay raw sila sa magiging plenary vote ng mataas na kapulungan kaugnay ng impeachment. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado sa Pasay City, nag-uulat Giselle Ricafort.